Pagkamuhi at galit ang tanging nadarama ng babae habang pinagmamasda ng anak niya na siyang naging bunga ng pang-aabuso ng walang pusong lalaki. Kung hindi lang sana masamang pumatay, tiyak pinalaglag niya na ang batang walang kamalay-malay sa ginawa ng walang puso nitong ama na kilalang kilala niya. Part-time worker si Ava sa isang fast food chain noon. Isang semester na lang, masisilaya na rin niya ang kanyang pinaghirapang diploma. Nai-imagine niya na ngayon pa lang kung gaano siya kasaya habang umaakyat sa stage na may malaking ngiti sa labi habang inaabot ang kanyang diploma. Ilang kembot na lang, Ava. Matutupad mo na rin ang matagal mo nang pinapangarap. Isa si Ava sa pinakamaraming aplikante na nangarap na makapasok sa number 1 at pinakasikat na kumpanya ngayon, ang De La Selva Group. Bukod sa mataas pa itong magpasahod, marami ding mga magagandang benefits ang makukuha doon ng isang empleyado. Pangarap ni Ava na makapagtrabaho doon. Kaya naman, hindi nakapagtatakang ang kumpanyang ito ay isa sa pinakapinapangarap ng mga aplikante at mga bagong graduate na katulad niya. Palabas na si Ava sa pinapasukan niyang fast food chain. Didiretso na siya sa university kung saan siya pumapasok. Malapit ng kanyang semestral break. Balak niyang umuwi muna sa probinsya para makita naman ang kanyang pamilya. Miss na niya ang mga ito. Napapangiti na lang si Ava habang iniisip ang kanyang mga magulang at ang bunso niyang kapatid na si Maki. Magka-college na rin si Maki sa susunod na taon. Sakto at makakuha na rin siya ng magandang trabaho. Makakatulong na rin siya sa pagpapaaral ng bunso niyang kapatid, lalo pa at matanda na rin ang kanyang mga magulang. Biglang nasira ang mukha ni Ava nang bumulaga na naman sa kanyang harapan ang mukha ng lalaking ayaw na ayaw niyang makita. Gwapo at mayaman si Theo. Hindi naman siya manhid at lalong hindi siya bulag. Nakikita niya kung gaano kadami ang mga babaeng tila ba nagpapaligsahan pa kung sino ang unang pansinin ng lalaki. Proud na proud pang babaerong lalaki na ipinangalandakan kung gaano kadami ang mga babaeng nababaliw sa kanyang kagwapuhan. Kaya naman, masasabi ni Ava na punong-puno ng kayabangan ang katawan ng lalaking iyon. Pero sorry ka na lang sa iyo dahil wala siyang balak makikipag-agawan sa mga tangang babae na nababaliw sa mayabang na lalaki. Hi Ava, get in. Ihahatid na kita. Malawak ang ngiti ng lalaki habang binubuksan ang passenger seat ng sasakyan nito. Diretsahang tumanggi si Ava. Ni sa panaginip, wala siyang balak na sumakay sa kotse nito. Dahil kung gagawin niya iyon, tiyak siya ang magiging headline kinabukasan sa buong university. Halika na, don't worry. Hindi naman kita kakainin eh. Nakangiting panyaya ng lalaki. Ngunit determinado talagang tumanggi si Ava. Tinanggihan niya ang lalaki in a nice way naman para kahit papano hindi ito ma-offend sa kanya. Nagmamadaling sumakay si Ava sa jeep na pumarada. Walang lingon likod ang dalaga na iniwan niya ang lalaki. Bahala ka dyan, wika pa niya. Basta hindi talaga siya sasakay sa kotse ng lalaking iyon. At isa pa, hindi pa niya naiisip na mag-boyfriend. Kailangan muna niyang magtapos bago makapagrelasyon, lalo pa't running siya for cum laude. At saka, magiging sakit sa ulo at consummation niya lang si Theo kung ang lalaking iyon ang magiging karelasyon niya. Usal pa niya. Why did you sudden left? Tanong ng lalaki. Nababaka sa mukha nito ang pagkarismaya. Alam mo bang ikaw lang ang babaeng nakagawa sa akin ng ganon? Ilang ulit mo na akong tinanggihan. Untag pa nito na noon ay biglang nagbago ang itsura. Mula sa pagiging
tila maamong tupa nito, biglang naging isang tigre na nakahandang manlapa. Lumukob ang labis na takot at kaba sa buong pagkatao ni Ava. Ito na ang pinakakauna-unahang pagkakataon na nakita niya ang lalaking naggalit. Malamang napaya ito dahil sa ginawa niyang pag-iwan kanina. Well, kung iisipin mo naman, wala siyang kasalanan dahil unang-una, hindi niya pinakikitaan ito ng konting pag-asa na kahit pagpapakita ng motibo na may gusto siya dito, hindi niya ginawa. Ang lalaki lang talaga ang siyang walang kapagurang nakabuntot sa kanya. Kaya naman, bakit ito nagagalit? Naitanong niya sa kanyang sarili, ngunit wala siyang mahanap na kasagutan. Nagpupuyo sa galit si Theo. Sobrang napapahiya kasi siya kanina. Biruin mo ba naman? Tinanggihan siya ng isang simpleng babae lang? Ang gwapo, sikat at mayaman na si Theo? Tinanggihan lang ng isang hindi kilalang babae? Humanda ka, Ava. Darating ang panahon. Ikaw naman ang magmamakaawa sa akin. Seryoso at puno ng kasiguraduhan na pangako ni Theo. Nagmumukhang stalker ang mayaman at bilyonaryong si Theo sa kabubuntot kay Ava. Pinagtatawanan na siya ng mga kabarkada niya, pero hindi pa rin siya tumitigil. Basta ang nais niya ay makuha ang babaeng mailap sa kanya. Past 9 PM na. Karalabas pa lang ni Ava sa university. Actually, 6 PM naman talaga ang labasan nila. Pero simula ngayon, palagi na siyang malilate sa pag-uwi. Kailangan pa kasi nilang mag-practice para sa kanilang graduation at ang dami pa niyang mga project. May thesis pa siya na hindi pa natapos. At 2 buwan na lang, magaganap na ang pinakahinihintay niyang graduation day. As usual, naroon na naman si Theo. Matyaga pa rin naghihintay ito sa kanya. Hindi pa ba talaga nagsasawang lalaking ito? Kailan ba nangyaring sumama siya sa lalaking ito? Usal niya sa kanyang sarili. Please, Ava, just for this time. I am leaving tomorrow. I stay in New York for a couple of years. At hindi ko alam kung kailan pa ako makakabalik ng bansa. Seryosong wika nito. Nababakas ang lungkot sa mukha ng lalaki. Kunti na lang, maiiyak na ito. Please, Ava, pagmamakaawa pa muli ng lalaki na talagang nagpapalambot sa matigas na puso ng dalaga. Ilang saglit pa, nakapagdesisyon na si Ava na paunlakan ang paanyaya ng lalaki. Tutal, hindi naman sila magkikita pa dahil aalis na ito kinabukasan. First year college pa lang si Ava noong una niyang nakilala si Theo. Sinuwerte ang dalaga at nakapasok siya sa magandang university dahil na rin sa angkin niyang talino. Allowance na lang ang kanyang pinoproblema dahil bukod sa scholarship, may free dorm pa siya. Kaya naman, kumukuha siya ng part-time job para pantusto sa sarili niyang mga pangangailangan. Sa makatuwid, hindi na siya nagiging pabigat sa kanyang mga magulang. Ganoon lang ang ginagawa ni Ava hanggang sa matapos niya ang 4 na taon sa college. At ngayon, abot kamay niya na ang kanyang pangarap. Ano yan? Nagtatakang tanong ng dalaga habang isa-isang nilalapag ng waiter ang order nito. Nagtataka ang dalaga kung bakit may kasama pang champagne. Don't worry, Ava, hindi yan nakakalasing. Pakiusap ng lalaki na sana'y pagbigyan siya. Tutal, ito na ang pinakahuling pangungulit nito sa dalaga. Walang nagawa si Ava kundi ang pagbigyan ang huling kahilingan ng lalaki. Gumuhit ang makahulugang ngiti sa labi ni Theo nang hindi napansin ng dalaga. Hindi alam ni Theo na may lihim palang pagtingin ng babae sa kanya. Talagang magaling lang magtago si Ava at marunong magpigil sa kanyang sarili. Dahil kung pinagbigyan niya ang kanyang sarili, sigurado siya rin ang luhaan sa huli. Sa tinatagal na ng panahong nakabuntot ito sa kanya, kabisado na niya kung gaano kahusay maglaro sa Theo sa damdamin ng mga babae.
Ilang babae na bang nakita niyang umiiyak matapos pinagsawaan ng lalaki. May iba pa ngang nagsasabunutan sa loob ng campus. Kaya naman, wala na siyang balak na dumagdag pa sa bilang ng mga babaeng naging biktima sa kamandag ni Seo. Laking pagtataka ng dalaga nang hindi pa nga niya naubos ang pangalawang baso ng champagne, pero eto at medyo dalawa na ang paningin niya. Malamang, ganito talaga kapag hindi ka sanay uminom, sa isip niya. Samantalang si Seo naman, medyo nasisihan sa kanyang nakita. Isang makahulugang ngiti ang bumalatay sa mukha ng lalaki. Akmang tatayo na si Ava nang mas lalo pang nakaramdam siya ng pagkahilo. Ba't ganito? Akala niya ba hindi nakakalasing ang champagne? Wika pa niya. Pinilit pa rin niyang tumayo. Nais niya nang umuwi bago pa siya makatulog sa kinauupuan niya. Hindi na siya tumanggi ng inalok ng lalaki na ihatid siya. Napansin ni Ava na ibang lugar na pinagdalhan ni Seo sa kanya. Oo nga, nahihilo at nangihina siya. Pero buhay na buhay pa rin ang diwa niya. Gustong tumutol ni Ava, pero hindi na talaga kaya dahil sa sobrang panghihina ng buong katawan niya. Saka pa niya naisip, anong ginawa mo sa akin? Ha? Walang hiya ka? Pasigaw na salita ng dalaga sa kabila ng kanyang panghihina. Nakita pa niya ang malademonyong ngisi ng lalaki bago pa siya nito binuhat para iakyat sa sarili nitong condo unit. Masyado ka kasing pa-hard to get eh. Alam mo ba, masyado mo na akong pinapahiya, Ava. Akala mo naman kung sino kang malinis na babae. Eh pare-pareho lang naman kayong mga babae eh. Hanggang sa tuluyan ng nagawa ni Seo ang masamang binabalak niya sa babae. Walang tigil sa paglandas ang mga luwa ng dalaga habang isa-isa nitong pinagpupulot ang mga damit niyang nagkalat sa sahig. Pilit niyang inaayos ang kanyang sarili kahit sobrang sakit na ng kanyang katawan ang kanyang nararamdaman. Pakiramdam niya, magkakatrangkaso siya. Medyo nangihina pa rin ang mga tuhod niya pero sinisikap niyang makaalis sa lugar na iyon bago pa magising ang lalaking sugo mula sa impyerno. Ayaw niya nang makita pang muli ang mukha ng lalaking iyon. Kung sa bagay, aalis naman na daw yun ng bansa. Kung kaya, malabo na silang magkita pang muli. Naisip niyang ibaon na lang sa limot ang lahat at isiping isa lang yung masamang bangungot. Habang si Seo naman, nagtulog-tulugan lang pala. Hindi man lang siya nakaidlip kahit saglit lang. Lihim niyang pinagmamasdan ang babaeng lumuluha habang mabilis ang mga kilos nito na halatang nagmamadala itong makaalis. Ilang araw na ring hindi makatulog ng maayos si Seo. Patuloy siyang inuusig ng kanyang konsensya. Gusto niyang humingi ng tawad sa dalaga. At totoong pinagsisihan niya na ang kanyang ginawa. Pagkatapos niya malamang berhen pa pala ang babaeng inaakala niya nagbebenta ng aliw, saka pa siya nagpa-imbestiga. Ilang beses na kasi niyang nakita itong hinahatid ng iba't ibang kotse sa university. Ang hindi niya lang alam, mga driver o mga magulang pala iyon ng mga batang pinagtsututuran ni Ava. Kung bakit ba kasi ganun kaagad kadumi ang iniisip niya. Saka pa niya nalaman ang katotohanan noong tapos na niya pinagsamantalahan ang babae. Magkahalong guilt at hiya ang bumabalot sa buong pagkatao niya. Ngayong araw na ang alis niya patungong New York, kaya wala na siyang panahong makipag-usap pa kay Ava. Sana lang mapatawad pa siya ng dalaga paglipas ng panahon. Napilitang umalis si Seo ng bansa bago pa siya itakwil ng kanyang ama. Wala kasi siyang naiambag sa kanilang mga negosyo, kundi konsumisyon at sakit ng ulo lang. Pagwawaldas lang ng perang pinaghirapan ng kanyang mga magulang ang tanging alam niya. Tapos naman na siya sa pag-aaral, pero ayaw niyang magtrabaho. Araw ng graduation ni Ava, ngunit hindi man lang niya maintindihan kung bakit gano'n na lang katamlay ang kanyang nararamdaman. Wala naman siyang lagnat, pero talagang wala lang siyang ganang kumilos. Anong nangyari sa'yo, anak?
Bakit parang pagod na pagod ka? Graduation mo ngayon, nak. Masayang aniya pa ng kanyang nanay Laura. Napilit lang na pinapasigla ang boses kahit kinukutuba na ito. Pagkatapos ng graduation, unang bungad ng kanyang ina. Ikaw ba may kasintahan na anak? Tanong ng kanyang nanay na talaga namang nagpabilog sa mga mata niya. Sa puntong iyon, gets na kaagad ni Ava ang gustong ipahiwatig ng kanyang nanay. Kahit si Ava may kutob na rin, pero kailangan niyang maging huminahon muna hanggat hindi pa kumpirmado. Naunang inasikaso ni Ava ang pagpa-check up pagkatapos ng graduation. Doon na parang tinakasan ng kanyang kaluluwa ang dalaga nang makumpirmang positive nga. Buntis si Ava, ngunit wala siyang maituturong ama. Wala siyang inilihim sa kanyang mga magulang. Ikinuwento niya ang buong katotohanan. Hindi galit, kundi awa ang nararamdaman ng mga magulang niya. Hindi kagustuhan ng kanilang anak na magkaganon ito. At isa pa, walang malay ang bata na ngayon ay unti-unting lumalaki sa loob ng tiyan ng dalaga. Kaya, paano sila magagalit sa anak nilang naging biktima lang din? Ang mga magulang ni Ava ang nag-aalaga sa batang si Isaac Michael. Kailangan ni Ava na magtrabaho para sa kanyang pamilya. Pero ayaw niya sa kanyang anak. Hindi niya gustong tingnan ang bata, lalo pa at kuhang-kuha nito ang mukha ng ama niya. Dahil sa anak niyang si Isaac, hindi niya malimot-limot ang lalaking walang awang gumahasa sa kanya. Kaya naman, hindi siya masisisi kung bakit malayo ang loob niya sa bata. Habang lumalaki ang bata, mas lalo pang lumilitaw ang mukha ng ama nito. Ava, maawa ka naman sa anak mo. Wala na ngayong tatay, tapos pati ikaw, lumalayo din sa kanya. Alam mo bang walang bukang bibig ang anak mo kundi ikaw? Ni minsan, hindi ka nakalimutan ng anak mo kahit hindi mo siya nagkuhang yakapin? O kaya kumustahin man lang sa tuwing tumatawag ka. Pero kahit konting pagtatampo, hindi mo maririnig sa kanya. Mahabang litanya ng kanyang nanay habang lumuluha. Tumago sa puso ni Ava ang mga salita ng kanyang ina. Mahal naman niya ang kanyang anak. Oo, at muntik pa niyang ipalaglag ito noon, pero pinagsisihan niya na iyon ng labis. Dahil sa sobrang galit lang, kaya na naisip ang kabaliwang iyon. Laking pasasalamat nga niya sa kanyang mga magulang na hindi man lang nagkulang sa pangaral sa kanya. Hindi siya sinisisi ng mga ito at wala siyang narinig na sumbat mula sa kanyang mga magulang. Ngayon pa niya napagtanto kung gaano siya kasamang ina at anak. Maling-mali na ang anak niya ang magdurusa sa kasalanan ng ama nito. Tama naman talaga ang mga magulang niya. Walang kasalanan ang bata. 4 na taon na ang lumipas, pero nananatili pa ring sariwa sa diwa ni Ava ang nangyari. 3 taon ang anak niya. 3 taon na rin itong uhaw sa pagmamahal ng isang ina. Sorry anak, sambit na lang niya. Hindi man maswerte sa love life si Ava, pero maswerte naman siya pagdating sa trabaho. Natupad ang pinapangarap niyang makapasok sa number 1 at pinakasikat na kumpanya. Walang iba kundi ang De La Selva Group. Patuloy lang si Ava sa pagtatrabaho. Isang umaga, pumutok ang balitang yumanig sa buong De La Selva Group. Nakaranas daw ng mild stroke ang chairman ng kumpanya. Dahilan upang kabahan ang mga empleyado. Usap-usapan kasing maapektuhan ang ibang mga branches ng kumpanya, kung kaya kailangang magbawas daw ng empleyado. Meron naman daw itong nag-iisang anak, pero wala daw itong hilig sa negosyo. Kung kaya ipinagdarasal ng mga empleyado na sana mapapayag ang anak nitong humalili muna pansamantala sa kanyang ama habang nagpapagaling pa ang chairman. Tila dininig naman kaagad ang dasal nila. Kaagad na kumalat ang balita na by Monday, mag-uumpisa na ang anak nito as acting chairman of the company.
parang nabunutan ng tinik ang mga empleyadong kinakabahan na matanggal. Isa na doon si Ava at Michelle na labis na nagpapasalamat. Hindi biro ang maghanap ng bagong trabaho ngayon. Maluha-luhang wika ni Michelle. Si Michelle ang pinakamalapit na kaibigan ni Ava sa kumpanya. Pareho sila ng university pinanggalingan. At kailan lang nila nalaman na pagmamay-ari din pala ng De La Selva Group ang university kung saan sila nagtapos. Tumirik sa kanyang kinatatayuan si Ava. Pakiramdam niya na manhid ang buong katawan niya nang mapagsino ang taong kaharap ng mga empleyado ngayon habang nagpapakilala bilang acting chairman ng kumpanya. Habang nakayukong nagdarasal ang dalaga na sana'y huwag siyang makilala ng lalaki, ito namang si Michelle, panay sundot ng tagiliran niya. Hindi na makapaghintay ang kaibigan niya at talagang kating-kating ng dila na makausap siya. Alam ni Michelle ang nangyari sa buhay ni Ava. Sa katunayan, isa pa nga ito sa mga ninang ni Isaac. Besh, gusto ko nang mag-resign bago pa ako makita ni Theo. Aligagang wika ni Ava. Hindi niya sukat akalain na si Theo pala ang nag-iisang anak ng mayamang De La Selva. Kung kailan nahanda na siyang kalimutan ang kanyang nakaraan, saka pa naman sumulpot itong lalaki na siyang dahilan ng kanyang pagdurusa. Huwag kang mag-resign, Bes. Mas lalo ka pa niyang makita kapag magpasa ka ng resignation. Mabuti pa manahimik ka na lang dyan. At isa pa, malayo naman tong department natin, kaya imposible na pupunta yan dito. Wala naman siyang gagawin sa department natin eh. At saka ilang linggo lang naman yan at alis na rin yan agad. Litanya pa ni Michelle. Kung sa bagay, may point naman ang kaibigan niya. At isa pa, imposible na maalala pa siya ng lalaki. Malaki na ang pinagbago niya. Idagdag pa ang napakaraming babaeng dumaan sa mga kamay niya. Siguradong sigurado, limot na siya ng lalaking iyon. Pag-aamo pa niya sa kanyang sarili. At isa pa, Besh, siguradong may asawa ng lalaking yan. Dagdag pa ni Michelle. Kapansin-pansin kasi ang pagiging matured na kilos nito at pagiging seryoso ng mukha. Malayong malayo sa dating Theo na kilala nila noon. Pahayag pa ni Michelle at walang dudang sumang-ayon naman si Ava. Kaya naman, napanatag ng konti ang kalooban ng dalaga. Pero inaalala pa rin niya na baka malaman ng lalaki na may anak ito sa kanya. Natakot siya na baka kunin pa nito si Isaac. Talagang hindi niya mapapayagan iyon. Magkamatayan na. Kung kailan na ngayon pa lang siya babawi sa anak niya, saka nagbabanta naman itong walang pusong lalaki. Sumariwa tuloy sa kanyang isip ang mga masasamang salita na binibigkas ng lalaki laban sa kanya noon habang marahas siyang inaangkin. Unti-unti na sanang nanumbalik ang sigla ng buhay ng dalaga at ngayon muli na namang nagbabadya ang gulo. Kung kaya, kailangan niyang ipaghandaan ito. Kailangan niyang mag-ingat na hindi sila magsalubong ni Theo. Samantalang si Theo, hindi mapakali sa kanyang opisina. Namalikmata lang ba siya? Imposible naman na si Ava yung nakita niya kanina. Malamang, resulta lang yun ng sobrang pag-iisip niya sa dalaga. Kanina pa siya palakad-lakad sa loob ng kanyang opisina. Ang totoo, isa sa mga dahilan kung bakit siya napapayag ng kanyang daddy na bumalik ng bansa ay para hanapin si Ava. Hanggang ngayon, patuloy pa rin kasi siyang inuusig ng kanyang konsensya at hindi niya maitatangging mahal pa rin niya ang dalaga. Nawala na nga siya ng ganang manghanting pa ng mga babae simula nung ginawa niya kay Ava iyon. Ewan ba niya kung bakit? Nagigilty siya sa dalaga sa tuwing may babaeng humaharot sa kanya. Pakiramdam niya kasi pinagtaksila niya si Ava. Pero paano na kung may asawa na ang babaeng ito ngayon? Well, okay lang. Basta makita lang niya itong masaya na, okay na para sa kanya. Nais lang niya na humingi ng tawad sa dalaga. Kung sakaling na may pamilya naman na ito at masaya na rin siya. At siguro saka na siya makamove on kapag napapatawad na siya ng dalaga. Habang pinoproblema ni Ava kung papaano niya iwasan si Theo naman pinag-iisipan
kung paano niya mahanap si Ava. Nang hindi inaasahang mahagip ng kanyang mga mata, ang isang babaeng papasok ng elevator. Iyon ang babae na palaging kasama ni Ava noong college. Hindi siya maaring magkamali. Hindi na nga lang niya matandaan ang pangalan nito, pero sigurado siya na ang babaeng iyon ay best friend ni Ava. Alam niyang empleyado iyon ng kanyang kumpanya dahil sa suot nitong uniforme. Kaya naman, hindi siya nag-aksaya ng panahon para hanapin ang babaeng iyon. Nauna na niyang hinanap ang files ng mga empleyado bago pa ang sarili niyang trabaho. Kailangan niyang makausap ang babae. Alam niyang may alam ito kung nasaan si Ava ngayon. Hindi niya inaasahang makita sa files ang mukha ng babaeng matagal na niyang pinananabikang makita. Ilang beses pa niyang inulit at baka namamalikmata na naman siya. Ngunit hindi eh. Si Ava talaga ang may-ari ng record na binabasa niya ngayon. What a joke! Anas niya. So, ang ibig sabihin, hindi pala siya namamalikmata nung nakita niya ang babae nung unang araw ng trabaho niya. At sigurado siya na naroon ito noong nagpakilala siya as acting president. Walang sinayang na sandali si Theo. Kaagad siyang nagtungo sa department kung saan naroon si Ava. Labis ang pagkabigla ng mga empleyado sa pagdating niya doon. Huling-huli pa niya sa akto kung papaano nataranta ang babaeng miss na niya. Gusto nitong magtago ngunit huli na. Nagdugtong na ang kanilang mga mata. Si Ava ang unang nagbawi ng tingin dahil wala siyang balak na kumurap. Ngunit nahahalata pa rin niya ang pagkabalisa ng dalaga. Gaano man ang pagsusumikap nito, natakpan ang kabang nararamdaman. Hi Ava, kumusta? Kung alam ko lang na dito ka pala nagtatrabaho, matagal ko na sanang tinanggap ang posisyong ito. Malawak pa rin ang mga ngiting pinakawalan ni Theo, katulad pa rin ng dati, walang pinagbago. Samantalang si Ava, kaagad namang nagbago ang aura ng muka matapos masilayan ang nakakalukong ngiti ni Theo. Nanumbalik sa diwa ng dalaga kung gaano kahalimaw ang lalaking ito. Sa pagkakataong yun, sigurado na si Ava sa kanyang desisyon. Kailangan niyang mag-resign bago pa malaman ni Theo ang tungkol sa kanyang anak. Naagaw ang atensyon ng mga kapwa niya empleyado dahil sa inasta ng dalawang mga taong naging sentro ngayon ng mga mata ng lahat. Habang si Michelle naman, lihim na kinikilig habang nasaksihan ang makapagpigil hiningang tagpo ng dalawa. Walang sabi-sabing sinugaban kaagad ni Theo nang mapusok na halik ang nakaawang na mga labi ng dalaga. Pagkamangha ang bumalatay sa mukha ng lahat ng naroon. Sinong maniwala kung sasabihin nilang wala silang relasyon, gayong ang nakita nila ay isang larawan ng dalawang nilalang na labis na nagmamahalan. She is my girlfriend, my long-time girlfriend. Punong-puno ng sayang mukha ng lalaki habang ipinakilala si Ava. Nagulat man ang lahat na naroon, pero sa huli, pumalakpak pa rin ang mga ito. Samantalang si Ava, taimtim ang dasal na sana'y maglaho na lang siya sa mga oras na iyon. Kung nagulat ang lahat, mas lalo pa siya. Isa pa, hindi niya matatanggap na magiging boyfriend ang hudas na lalaking iyon. Never. Sa loob niya, pabagsak na inilapag ni Ava ang resignation letter niya sa mismong harapan ni Theo. Wala na siyang dahilan para mananatili pa siya sa kumpanya. Ang makita niyang lalaki araw-araw ay tortured para sa kanya. Alam niyang hindi na naman siya tantanan ng lalaking ito, kaya bago pa maulit ang nakaraan, kailangan niyang dumistansya na. At ang walang hiya, makapal pa rin ang mukha. Papaano nagawa ng lalaking ito na umakto na parang wala lang? Limot na ba niya ang ginawa niyang panggagahasa noon? Anyway, di ba nga walang hiya? So ano pa bang inaasahan mo, Ava? Bulong niya sa sarili.
So, it's better na siya na lang ang umiwas dahil siguradong wala siyang kalaban-laban sa lalaking ito. What is that? Maang natanong nito, while obvious naman na alam niya kung ano iyon. Basahin mo para malaman mo. Walang galang na tugon ni Ava. Hindi mangyayaring igalang niya ang manyakis na lalaking ito. No, hindi ako makakapayag na mag-resign ka. Mahinahong salita ni Theo, sabay lapag sa resignation letter. Ngunit walang pakialam si Ava. Itinuloy pa rin niya ang pag-alis. Wala siyang pakialam kahit hindi man pumayag ang lalaki. Nakailang hakbang pa lang si Ava nang biglang nagsalita si Theo. It's because of Isaac? Untag ng lalaki na siyang nagpahinto sa mga hakbang ng dalaga. Napalingon bigla si Ava sa kinaupuan ni Theo na prenting nakaupo lang sa kanyang swivel chair. Matalim ang mga matang ipinukol ni Ava sa lalaking walang ibang ginawa kundi ang pasakitan siya. Pigil ang mga luhang na natili si Ava sa kumpanya. Natakot siya sa banta ni Theo. Kukunin ni Theo ang kanilang anak at dalhin sa ibang bansa kapag magmamatigas si Ava. Kung noon pa sana dumating si Theo, siguradong walang pag-alinlangang ibigay niya ang kanyang anak sa ama nito dahil kinamumuhian niya ito noon. Pero ngayon, ibang usapan na. Mahal na mahalan niya ang kanyang anak. Tiyak, makikipagpatayan siya sa walang hiyang lalaking yun. Wala ka pa rin pinagbago, Theo. Nag-uumapaw pa rin yung kayabangan sa katawan mo. Untag ni Ava na talagang punong-puno ng galit ang mga mata nito habang matalim na nakatitig sa kinususuklamang lalaki. Don't try me, Ava. You know me. I can get what I want. Madiin at maotoridad na wika ng lalaki. Walang kahirap-hirap na napasunod ni Theo si Ava. Biglang napaluwas ang mga magulang ni Ava mula sa probinsya kasama ang anak niyang si Isaac. Sa mismong kondo ng lalaki, tumuloy ang mga magulang niya kasama ang anak niyang si Isaac. Naliwanagan si Aling Laura nang makita si Theo. Unang tingin pa lang, sigurado na si Aling Laura nang lalaking kaharap niya ngayon ay ang ama ni Isaac. Kaagad na kinaga ni Theo ang bata na walang dudang anak niya dahil para silang pinagbiyak na bunga. Puno ng kagalakang binati ni Theo ang kanyang future biyanan. May nahon at puno ng pag-iingat habang isinalaysay ng lalaki ang buong pangyayari sa kanila ni Ava noon at kung bakit umabot sa puntong na pagsamantalahan niyang babae. Taos puso at buong pakumbabang humingi ng tawad ang binata. Umaasa siyang mapatawad naman siya ng mga magulang ni Ava. Hindi naman siya nabigo at kaagad niyang nakuha ang kapatawaran mula sa mga magulang ni Ava. Labis na ikinatutuwa ni Theo ang ipinapakitang kabaitan ng mga magulang ni Ava. Nangako siyang babawi at punan ang mga taong nagdaang malayo siya sa kanyang anak. Kaagad niyang pinakasalan ng dalaga na noon pa sana niya ginawa. Ngunit nagprotesta si Ava. Hindi siya makapaniwala na ganito lang kabilis mapatawad ng kanyang mga magulang ang walang hiyang lalaki. Ikinasal si Theo at Ava pagkalipas ng 1 buwan. Tutol man, pero wala siyang nagawa dahil ang lahat ay nagkaisa laban sa kanya. Hindi naman pinagsisihan ni Ava na pinakasalan niya si Theo dahil talaga namang pinaninindigan ng lalaki ang pangako nitong bumawi. Ang Theo na kilala niya noon ang kabaliktaran sa Theo na asawa niya ngayon.